paborito, isa rin sa mga paborito ko, personal na favorite ko na mga kanta, itong Forevermore. Na siyempre maraming beses na rin naman na nagamit sa mga theme song sa teleserye, sa movie, nagkaroon pa to ng series, di ba? Na alam ko, associated ito sa napakagaling naman ding dating lead vocalist ng Side A band na si Joey Generoso. Kaya lang kamakailan, nakabasa tayo ng balita, artikulo at mga pahayag na di umano nga nung mag-concert sila kasama si Sir Noel Cabangon sa San Francisco, San Leonardo, California, nakatanggap yata itong si Joey Generoso na mula sa composer ng Forevermore na kanta at sa grupong Side A band, kasi nandoon pa rin yung Side A, di ba? Andyan pa rin. Umalis lang doon si Joey Generoso na pinagbabawalan siya na kantahin yung Forevermore. Oh, correct. Ngayon kasi si Joey Generoso nga po ay kabilang ngayon sa String and Voices na grupo na kasama nga niya si Noel Cabangon. Tapos sa isang part yata ng programa o sa isang part ng concert is syempre yung mga tao, lalo ng mga Pinoy na alam nilang lahat na itong Forevermore na kanta, nire-request nila na kantahin ni Joey. Nagbe-beg off itong si Joey kasi nga meron na siya natanggap na, no? Kaysa nga naman mag-add pa ng confusion sa mga posibleng teknikalidad at legalidad na posibleng kaharapin kung sakaling ma-violate ito. Nag-beg off siya na hindi niya pwedeng kantahin, na natatanggihan niya itong parang hindi niya mapagbibigyan yung mga request ng mga tao, hanggang yung lead vocalist naman natin ng True Faith, if I am not mistaken, siya yung nag-umpisa. Oo, tama. Siya yung, dahil may clamor nga yung mga nanonood ng concert na kantahin ni Joey yung Forevermore, finale pa naman, di ba? Na signature show niya yon, signature song niya yon. So itong si Medwin Marfil yon, dati ring lead vocalist ng True Faith na US-based na rin ngayon. Siya ngayong umakyat ng stage at siya nagpasimunong kumanta kasi ang instruction lang naman or ang direktiba, kumbaga, bawal kantahin ni Joey G. Kahit ikaw, si Don associated sa yung kantang yon, sumikat yung banda mo dahil sa kantang yon, ikaw ang pinagbawala kasi sa iyo nga nakaano yung kanta, kumbaga. Pero pwedeng kantahin ng mga ibang tao. Kaya ang ginawa ni Medwin Marfil, dahil may clamor na yung mga tao during the concert sa California, siya umakyat ng stage at kumanta, siya nagpasimuno, hanggang nagkakantahan na yung mga tao. Di ang saya lang, parang ganting sampal din naman yun if kung yun ang gusto nilang ipahatid, parang yun ang naging sagot nila. Kasi bakit mo nga ba naman pagbabawalang kantahin? Dahil lang ba na wala na sa grupo ninyo itong singer na nagpasikat ng kantang yan o komposisyon? Alam ko Joey din yung pangalan ng composer hindi ko lang matandaan ngayon na anong tawag doon? Hindi ko lang matandaan ngayon yung apelyido ng Joey G na composer nitong Forevermore na kanta. So anyway, 1995 ito nang sumikat at sabi ko hanggang sa ngayon nga naging kumbaga staple food na, kumbaga sa pagkain naging staple food na natin yung kantang Forevermore ni Joey Generoso ng dating Side A band na ngayon ay nagsisolo-solo at may mga sinasamahang mga grupo kagaya nga nitong dating vocalista din ng True Faith na si Medwin, tapos si Noel Cabangon, alam ko si Isis Siguera na nagko-collab sila and syempre bilang ikaw yung isa yan sa kanta na talagang pinasikat mo at na-identify sa'yo, hindi talaga maaalis na sa mga pupuntahan mong concert or show, kakantahin mo yan at may magre-request sa'yo yan. But the thing is, meron na nga pong pinalabas na direktiba. Di ba? May mga gagawin pa silang US, Canada, alam ko pati sa Middle East magkakaroon pa na ng show ang Side A. Yun,
hindi ko alam kung sinong, siguro sila na lang yung kakanta kasi hindi ko na rin kilala yung mga ibang mga members doon dahil ito na nga US Canada to ng side A now and then kasi daw may dati may mga na-retain naman na iba na itong sina Joey Generoso grupo naman may mga ibang, I'm sure nagpapanagpo yan, nagkikita-kita yan, kaya lang hindi talaga natin maiiwasan or maaalis yung tinatawag natin professional rivalry or competition, lalo pat may mga individual na mga miyembro na yan minsan ang hirap pag naging member ka ng band, nakatulong ka tapos dahil sa mga ibang may mga reasons, personal man yan or what, na kinakailangan mong umalis or kailangan mong humiwalay na. Minsan yung mga ganong klaseng paghihiwalay or yung ganong klaseng pag-split hindi nagbubunga ng maganda o positibong bagay kasi kagaya nga ngayon, ang tagal naman na sigurong umalis sa grupo itong si Joey Generoso dahil nasa iba na siya o nakikikollab na siya sa iba, hindi na siya nakakasama dito, hindi na siya nakikipag-collab dito sa dati niyang banda. So may mga usapin na ganyan, lalo pat mga kanta nila or mga awiting naging associate na-associate sa kanila ang madalas na hinihiling dahil sa clamor ng mga tao. So kanta yan, nakita mo, kanta lang yan ha. Kung isipin mo, lahat tayo pwedeng kumanta niyan, pero yung pagbabawal na gano'n, mabigat sa dibdib, pero wala tayong magagawa kasi nga po, sa mga panahon ngayon, itong mga henerasyon na to, meron na tayong mga tinatawag na anong tawag doon? Yung rights, may patent, may copyright, may mga, ano pa ba yung isang ng copyright? Na pinoprotektahan at pinangangalagaan din po ng mga sektor na supposedly ay under nito or member itong mga ganitong klaseng professional na alam natin na mga tao lang din na pagdating ng panahon. Pagdating ng mga tao lang din para parang nag-iimbento silang maging mga iba pag nasa stage. But anyway, nakakalungkot kasi 'di ba lalo't markado yung ganyang kanta, isa lang yan sa mga kanta. Pero ang naibibigay nito kasing emosyon, ang bibigay nitong kasiyahan sa bawat individual hindi mo rin naman matatawaran. So sana magkaroon ng pagkakataon na mapag-usapan nila to, plantsahin ang dapat plantsahin kasi kanta pa rin naman siguro yung dapat na mag-bind or magdugtong sa kanila kasi yung profession naman pag pinagkakakitaan mo, di ba? Kanta lang yan parang make-up mo lang yan dun pwede mong tanggalin yung make-up, Sa public lang. Hindi niya pwedeng kantahin, pero sa private party nila pwede. Siguro ayan, may sound kayo naririnig natanong yan ko sa public. Siguro pag sa mga concert siguro, sa mga public exhibition or yung mga shows etc. Pinagbabawalan siyang kantahin yun. Pero siguro naman pag nasa banyo siya o nasa bahay siya or may mga private silang okasyon, siguro naman pwede niyang kantahin yun. Yun naman kasi yun nga public ginagawang yung domain, kumbaga pag-aari yun nung sinasabing nagkiklaim ngayon na composer ng kanta at grupo na nagpasikat din ng kantang yan, kaya lang na-associate nga siya kay Joey. Sana maayos kasi nakakalungkot, may mga iba rin tayo mga singer, artist, performers na siguro may mga ganyang kinakaharap din, pero wag naman sanang umaabot pa dun sa nag-aaway-away at nagdedemandahan pa, no? And on that note, pansamantala ka na yung magbababay dahil ang inyong lingkod po ay nagugutom na ang Unbettable Channel. Maraming salamat sa lahat ng mga nagsusubaybay at mga tumatangkilik at mga sponsors namin dito sa Unbettable Channel.